Ayan po, ma'am, magandang hapon po, Ma'am Justine, at sa mga listeners ng Bombo Radio, magandang araw po. Yes po. Ayan, Sir, kasakalukuyan, ma'am, nandito po ako sa likuran ko po yung isang mm, palaisdaan na ino-operate po natin. So, Sir Joey, kamusta po ito pong lagay ng mga palaisdaan dyan po sa may bayan po ng Binmalay? Lalong-lalo na yung epekto po ng ilang linggo ng mga pag-ulan. At may mga naranasan din po bang pag-apaw ng mga palaisdaan po dyan sa inyo pong lugar? Marami po ang pag-apaw, ma'am, pero syempre, nadala na po tayo nung nakaraang taon, nung bagyong Mhm. uwan na Mhm. maraming nakalabas ng bangus. So sa ngayon, ma'am, wala namang nakalabas kahit umapaw at nilagyan na po natin ng mga preventive action like paglalagay ng net. Mm. Kaso ang naging problema natin, ma'am, yung malabong tubig kaya Mm. marami po ang nag-force harvest. Mhm. Actually, imbis na malugi kasi hindi na kumakain yung bangus Mm. at yung iba nagkakasugat-sugat na harvestin na lang kaysa po tuluyang malugi po at pati puhunan po ay mawala. Yes po. Sir Joey, nabanggit po ninyo yung paglabo po ng tubig. Ano po yung sanhi po nito at bakit nagkasugat-sugat po ito pong mga inaalagaan pong bangus? Actually, ma'am, yung paglabo ng tubig, hindi naman ganito kalala dati nung Mm. mga nakaraang taon. Mhm. So, sa ngayon lang po namin talaga 'to naranasan. Nung bagyong uwan naman po or last iba-ibang taon pa, kahit na lumalabo yung tubig dito sa Binmalay, mga 2 araw lang or 3 days lang na walang ulan, ang bilis pong luminaw ng tubig. Sa ngayon, pangalawang araw na na medyo maganda ang panahon, sobrang labo pa rin ng Mhm. tubig. So ano po yung nakikita po ninyong dahilan nung pangyayari po na yan sa inyo pong mga palaisdaan, Sir Joey? Ito, ma'am, wala pa namang scientific na reports regarding Mhm. dito, pero sa mga kasamahan nating magbabangus na nai-interview, lalo na dito sa may parting Lingayen, Mhm. kasi ang iba po dyan ay whole year round na nakakapag-alaga sa fish cages. Mhm. Ang ngayon po ay hindi nakapag-alaga ngayong tag-ulan kasi dyan nagsimula yung sobrang labo ng tubig. Ang tinitignan nila is yung pagkakalbo ng bundok dyan sa Mhm. parting Bugalyon, Aguilar, Labrador yata, ma'am, yung Mhm. may pinagtayuan ng solar power plant. Mhm. Mhm. Kasi pag tuwing umuulan daw, ma'am, nagkakaroon ng soil erosion galing Mhm. dun sa pinagkaputulan ng kahoy at diretso po sa kailugan po natin. Mhm. Over the past few weeks, Sir Joey, affected ba yung paglaki, pagkain nitong mga inaalagaan po nating mga bangus na maaring maging reason ng pagbabago ng kalidad po ng mga bangus na inaalagaan po ninyo, sir? Ang number one na nakaapekto naman dito, ma'am, is Mm. yung biglaang sudden change ng salinity and temperature. Aha. Yung biglang from magandang init at biglang naging lamig, tapos from 10 to 15 ppt to zero, Mhm. talagang na-shock yung mga alaga namin bangos. Yung sa Mhm. pagkain naman, ma'am, from kumakain ng 12 to 15 bags na 25,000 sa grower stage, ngayon parang kumain na lang 2, 3 hanggang sa hindi na kumain Mhm. kaya nag-force harvest na lang po. Mhm. So hindi naman po ito dahilan ng pagkakaroon po ng mga insidente ng pagkamatay ng mga alaga pong bangus kung hindi po sila nakain po, Sir Joey? And 'pag hindi kumakain na yung bangus, ma'am, ang tendency niyan, ma'am, Mhm. magkakasugat-sugat, Ah. mamamatay na po sila, ma'am. Mhm. So, hindi na namin hinintay na umabot pa sa gano'n, hinarvest na po. Mhm. Pero kamusta naman po yung bintahan po nito in the market? Hindi naman po siya apektado, Sir Joey, lalong-lalo na sabi mo nga may mga bangus na nagkasugat-sugat, yung pagkain po nila, syempre yung paglaki nila affected, hindi doon Affected, sa opo. yes po. At sa gano'n, ma'am, hindi naman po affected kasi 'pag yung mga may sugat naman hindi na namin dinadala sa palengke Mhm. for quality assurance naman sa mga Mhm. mamimili. Mhm. Yes, pero Kasi mhm. napipili naman po, ma'am. Pero yung presyo talagang bagsak presyo, ma'am. Siguro may konting balik puhunan lang Mhm. kasi maliliit na hinarvest. Mhm. Yes po. Sir Joey, according po sa ano natin, sa weather bureau natin may mga sama ng panahon pa rin po na binabantayan dito po sa ating bansang Pilipinas at may mga inaasahan pa. So, ano yung ginagawa niyong countermeasure para kahit papano hindi na madagdagan yung pagkalugi na naranasan po natin over the past few weeks, Sir Joey?
Sa ngayon, ma'am, yung mga isda namin na pwedeng ilipat kung sa Mhm. may mga mas mataas na lugar na hindi maabot siya ng paglabo ng tubig, doon po Mhm. namin nililipat yung mga ibang alaga po namin ngayon. Mhm. Pero sa mga kasamahan natin sa samahang magbabangus ng Pangasinan na walang mapaglagyan yung kanilang alaga or mapaglipatan na medyo hindi maaabot ng paglabo ng tubig, Mhm. ay inilalaban na lang po nila ang kanilang isda kasi hindi pa talaga kayang i-harvest. Mhm. Pero sa mga incident po naman dito sa ano natin, ma'am, dito sa Binmali, talagang halos karamihan affected po talaga ng paglabo ng tubig. Mhm, 'yan lang po yung masakit ano po, Sir Joey. Pero Opo. sir, yes po, bukod dito sa mga nararanasan nating, eto pong epekto ng ulan and, yun nga yung mga pagbaha, ano pa ba yung ibang mga kinakaharap na problema ng mga nasa sektor po ng pagbabangus sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, ma'am, ang hinaharap namin itong hindi kami kumbaga sa pagbebenta ng similya, hindi kami Hmm, makapag-impake. aha, Hindi kami makapagbenta ng similya namin, ma'am, ng bangus, similya ng bangus. Kasi nga po, ma'am, itong tubig, sobrang tabang. Pag nagtrabaho kami, parang yung sa bangus nasusugat. mhm, Kumbaga, nagagasgas, mabilis mhm, magasgas. Kaya sa ngayon talagang para kaming hindi makakilos, ma'am, parang mhm, nakaposas yung kamay ng mga mhm, nagsisimilya ng bangus. Sa grow out naman, so far, ang kinakaharap nila ngayon, itong paglabo ng tubig, ma'am, lalo na sa mga fish pen sa part ng Dagupan. Kasi may mga member tayo dyan na lalo na sa may part ng Ugaro, mhm, Sabangan, na sa paglabo ng tubig, hindi man sila nakapag-force harvest pero may gradually or may maliliit na namamatay. Kumbaga may konti-konting namamatay sa kanilang mga alagang bangus. mhm. Dito po sa mga experience po natin ngayon, Sir Joey, hindi po ba ito dahilan na para makaranas po tayo ng shortage ng bangus, dito po sa lalawigan ng Pangasinan at siyempre yung inaangkat po natin papunta sa ibang mga lugar tulad po ng Maynila, sir? Ay, hindi naman po siguro, ma'am, kasi marami pa rin pong area na Mhm, marami pang alaga ang ating mga membro or kaya mhm, sa mga hindi pa natin membro, ma'am. Ayon sa pag-iikot naman natin, ma'am, ng SAMAPA, sa mhm, mga reports naman na natatanggap natin sa mga membro natin, sapat naman po ang supply ng bangus, ma'am. Ang kinagandahan lang po, ma'am, by schedule na naman yung harvest, maganda yung presyo kaya medyo nakakabawi yung mga ibang miyembro natin mhm, dun sa pagkalugi nila at bumabalik dun sa magandang presyo ng bangus sa merkado. mhm. Kayo po bilang, bangus grower, Sir, Joey, may mga natatanggap na rin bang mga, tulong from our government? Kasi 'di ba kabilang po sa mga rekta na naapektuhan po talaga yung mga mangingisda po natin o ito pong mga nasa sektor po ng pangisda, Sir Joey? Sa ngayon, ma'am, usually, frankly speaking, wala pa namang natatanggap na Hmm, tulong from national or local government ang hmm, fishery sector. Hoping na kahit papaano, magkaroon ulit at mabigyan ulit po tayo ng ano. From last year kasi, ma'am, nakatanggap po tayo from BIFAR, yung mga mhm, fingerlings, fry. yeah, Ay so far, kahit yun po ulit ang matanggap mhm. natin ngayong pag pwede na ang panahon para makabawi-bawi ulit po, ma'am. Mhm, ayan. Sir Joey, baka may mga panawagan kayo 'no, sa ating pamahalaan. Tapos siyempre, kumbaga parang pampalakas na rin ng mga salita, mensahe para sa mga kapwa po nating fish pond operator, bangus grower, mangingisda dito po sa ating probinsya ng Pangasinan. Go ahead po, sir. Ayun, ang mensahe ko po sa kapwa ko magbabangus, nag-aalanga man ng similya or kaya papalaki ng bangus sa grow out, 'wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kumbaga tulong-tulong lang po tayo kung may maitulong ang Samahang Magbabangus ng Pangasinan para po sa inyo, 'wag po kayong mahiyang lumapit or magtanong at nandito lang po kami para sa ating pag-aalaga ng bangus. So sa ating pamahalaan naman po, sana po bigyan niyo ng pansin yung aming kumbaga pangkabuhayan na unti-unti nang bumabagsak. Naway mabigyan nyo kami ng tulong, hindi man tulong pinansyal, kahit mga seedlings lang po para makabalik po ulit kami sa makatayo ulit at makabawi po sa aming mga pagkalugi. Yes po. Sir Joey, maraming maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-iingat po kayo, sir, and God bless po. Okay, ma'am, thank you po. God bless din po.